Hey, magandang araw ho sa inyong lahat mga kababayan. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito si Congressman Alvarez. Sobrang sa pagiging ass-kisser dito kay dating Pangulong Duterte, abay, ah, wala na, kinalimutan na yung kanyang dating Pantalyon Alvarez na hinangaan ng mga Pilipino. 'Di ba? Yung napakasimple, napaka-humble, umiikot sa buong bansa para ipaliwanag, isulong ang kanyang pangarap na magkaroon tayo ng federal state or not a state but a federal system of government. Yan. Ngayon, ang sabi niya rito, please withdraw your support. He was talking to the military guys. Nakikiusap siya na mag-withdraw daw ng suporta ang mga to na sa ganun wala na raw magagawa si PBBM kundi automatic na bababa sa pwesto. At para hindi naman, nakakahiya naman sa mga militar na para hindi masabi na sila ng muwersa, sabi niya, hindi naman natin kailangan magpaputok. Diba? Kumbaga, declaration lang na nagbabumabawi na sila ng kanilang suporta. Ito po ay inciting to rebel or inciting to rebellion. Okay, itong kanyang ginagawa. Inuudyukan niya yung mga kasundaluhan at oras na meron pong grupo diyan o ilang piraso with arms at talaga namang hiyaw-hiyaw, nag-ipon-ipon, naghiyaw-hiyaw ng pagpapabagsak sa gobyerno, patay kang bata ka. Non-bailable yan, Pantalyon Alvarez. Now, sabi nito ni Johnny, ito kayo, the remarks of the former speaker are uncalled for. That is tantamount to an act of sedition or rebellion. No, hindi naman po pwedeng ano to. I beg to disagree para ma-consider ito na act of sedition or rebellion. Kasi itong parehong ito kinakailangan meron talagang aksyon na mangyari. So this is clearly just an inciting, gaya ng binabanggit ni Maureen kanina, inciting to sedition or to rebel. Okay? Pero parehong hindi po tama para sa isang sitting congressman who is part of the government ang may ganitong panawagan. Now, another congressman, si Jordan Jesus Romualdo. So, sabi niya rito, ito nga raw pong Department of Justice, tawag dyan, inuukil-kil nila na sampahan na ng kaso etong si Alvarez. Now, sabi the response to the seditious statements should be the immediate filing of a criminal case so that the move to incite people, including the military, to rebel against the government will be nipped in the bud. So, kumbaga sa usbong pa lamang, maputol na kaagad itong kaparaningang ito. Okay? Yung kasi hinihimok niya ang mga state forces natin na mag-withdraw ng suporta sa presidente. So hindi na ho ito akto ng isang tao na bahagi po ng ating bansa, ng ating pamahalaan. Ang tanong, bakit nagkaganito itong si Pantalyon Alvarez? Dahil nadikit na naman din ba? 'Di ba? Sabi yun. Dahil ba nadikit siya sa kay Digong? Kasi pag nagiging DDS daw po, nagiging ob-ob eh. Sabi ni Noel Estrada, walang panalo yan si dating Pangulong Duterte kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Binata na ako noon, mura ang bilihin. Hindi nagmumura yun. Dating Pangulong Marcos Sr. Correct. And dapat 'di ba si Solgen hindi si I mean yung magsasampa ng kaso, hindi dapat Department of Justice eh. Ang dapat dito, etong si Solicitor General ang magsasampa ng kaso. Okay, hindi ang DOJ. Yan, si Solgen dapat. Tama. Okay. Dumikit kay Lenny nung last election tapos kapitoko na naman sa mga Duterte. Tama. Ang tanong, magugustuhan ba siya ni Inday? 'Di ba?
Wala rin kadala-dala yan, eh. Etong si Pantaleon Alvarez. Yan. Okay. So eto naman, iwan naman po natin ito, 'tong topic na 'to.